Uy, par! Uy, par! Kinakain niya. Ano yan? Mahal to, mahal. Desserts? Desserts to, par. Alam niyo ba? Kung ano ibig sabihin ng desserts? Ikaw, alam mo? Hindi. Kasi para ka namang papa mo niyan eh. Bakit ikaw alam mo? Oo naman. Ano pala? Oh, yung dessert, yung pangimagas, yan yung mga pagkain tatamis. Oh. Ang gagawin namin? Prutas. Oh. Cake. Ano, candy. Ice cream. Marami pang iba. Pero, ito pa par. Yan yung nagsisilbing huling kurso sa isang kainan. Kumain na ba kayo? Siyempre. Tamo kumakain na nga kami dito eh. Para ang papa mo yan eh. Alam niyo ba kung anong history ng desserts? Yan, hindi ko alam. Ano tayo yan, par? Sa tingin mo sa akin, may alam ako sa dessert? Delikado to, par. Pinikan niya, hindi ko alam. Mabuhay man, lugain pa. Magkalat tayo ng kaklase natin. Baka si Johnny B, baka alam niya. Oo, nandiyan lang yun. Tara na sa'yo oras eh. Gutom na ako eh. Saan siya? Ayun. Hey, camping. Hello po. Bakit ka ba makatulong sa amin? Kasi, alam niya yung definition ng... Ano? Definition. Oo, para ako nahirapan sa'yo. Ikaw, ano mo ba history ng desserts? History ng desserts? Oo naman. Ang desserts ay nagsimula nung madiskubre ng sinaunang tao na kapag ang hilaw daw ng prutas ay hinaluan ng pulot or honey, ay magiging matamis. Oh? Hindi pala yun. Plus, mas lalong lumawak yung sakop nito kaya mula sa prutas, pati kulay, hinahaluan na rin ng pulot. Ganun pala yun, kaya Ay, pala alam mo ganyan. na. Ito pala, ang daming ano yan. Sarap din na. Oo nga. Sarap. Sarap mo yan ah. Gusto ba? Pinatuloy ka mamaya. Ano pa, yun lang? Grabe ka naman, oh. Sa ako, pag nagbigay ako ng definition, hoy, kapre! Agos-agos. Hoy, ako pala yung mga tropa natin eh. sila eh. Oo. Ganda lang pasok ko. Kung kayo. Ano pinag-uusapan niyo, par? Ayun, tungkol sa halo-halong dessert. Halo-halo po. Ewan ko ba dito sa mga masyadong curious sa dessert eh. Alam niyo ba may mga Orient dessert? Ano ba yung uri yun? Oo, Parang ano ba yan? Uri na, ewan ko ba? Ito ay cakes, frozen dessert, fruit dessert, at cookies. Ang cake, ang simulang cake ay nagsimula sa word na kaka. Ito ay kadalasan. Kaka talaga. Nung salita siya, sabi ito ay may kadalasang sangkap na harina, asukal, itlog, at mantikilya. Ang frozen dessert naman ay kadalasan yung mga matatamis na pagkain pinalamig. Isang magandang halimbawa nito ay ang ice cream. Alam niyo ba na ang ice cream ay nagmula pa noong 4 na siglo? Hindi. Oo? Roman Empire. Oo, Roman Empire. Nago sa utak ko eh. Ilang pa sa utak eh. Ang iba pa namang uri ng frozen dessert ay gelato, custard, frozen yogurt, at marami pang iba. Ang cookies naman, makinig naman kayo. Oo nga, nakikinig ako. Ang cookies naman ay nagmula sa pinaliit na version ng cake at pie. Tulad ng brownies na nagmula sa chocolate cake. Ang fruit desserts naman ay kadalasan yung mga prutas na ginawang panginagan. Kadalasan, ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang fruit salad na may sangkap na iba't ibang klase ng prutas. Pwede rin naman yung prutas tulad ng strawberry, peras, at mansanas na isaw-saw sa tsokolate. May tuturing din naman siyang fruit dessert. Wow. Ayan na to. Naku, masarap Kaya yan. ito, Gutom na ako. sa halimbawa yun ng frozen dessert kasi may yellow siya. Di lang yan mga par. Pwede rin naman din siyang may ano. May ano po siya, may butas. Pwede rin siyang fruit dessert na pwede si frozen dessert. Halo-halo desserts. Ayan, halo-halo. Marami siya type. Hindi mo lang, yan pa lang yun, par. Ito pa. Meron pa rin. Wait lang, meron pa rin sa dessert. Oh, friend. Kilala ako dyan, par. Ikaw na Kuya Kim. Ganito yan, par. Ang desserts, par, yung uri niyan, patay din sa lugar, par. Talaga? Oo, Noy. Gusto niyo magbigay ako ng halimbawa. Sa China, nahahati yung uri ng dessert sa China sa 5. Ang Bing, Tao, Tan,
tsaka yung candy, tsaka soup. Oh, dami naman. Bling, Sautan. Alam niyo ba kung bakit naging dessert ang soup? Mainit siya para, kakaiba nga eh. Kasi, Dessert na mainit? oo, kasi tradisyon ng mga Incheck ang pagkain ng soup. Kasi daw nakakatalino daw ito. Talaga? Tapos sa Germany, alam niyo yung dessert na pudding? Alam ko yan. Alam ko yan. Isang uri ng Isa yan sa amin eh. Oo, pudding. Tatlo isang takot. ang pudding daw, kaya ito ginawa dahil para madagdagan yung lasa ng karne sa Germany. Oo, par. Ito pa. Alam niyo ba kung saan kilalang dessert ang mga French? Kilala sila sa Tinapay. Hindi lang pre. Hindi lang tinapay, kundi mga cake. Gumagawa sila ng pastries. Gumagawa sila ng cake na merong merengue. Merengue brown. Merengue. Isa tong cream na pinatigas na sobrang tamis. Oo, yung nabibili. Ang Pilipinas, pre. Alam mo kung saan kilalang dessert ang Pilipinas? Halo-halo! Mali. Lecheplan. Mali, pre. Kakanin, pre. Kakanin. Wala! Basta kakanin, Pinoy na Pinoy to. May iba pa to, batay sa lugar. Merong kakanin na... Alam mo, paborito yung kakanin, pre? Yung masarap. Hindi, yung Maca Blanca yun. Yun, pre. Masarap yun, pre. Sa akin, kahit ano na lang, basta... Basta Basta matamis. Nakakabasag na. Uy! Hi, guys. Hi, Noy. Ay, Noy. Hi, Noy. Nakalaling, Noy. Dito ka na, oh. Ano ginagawa niyo? Nag-uusap kami tungkol sa desserts. Desserts. Yeah. Hindi ba siya na desserts eh? Meron nga ako. Naalin, kutsara. Aba, may... Bakit? May alam ka May rin. trivia ako sa inyo about sa dessert. Okay. Alam niyo bang merong isang kutsara na ginawa lang talaga para sa panghimagas? Oh, Oo. pag plastic. Hulaan niyo kung ano tawag. Disposable! Oo. Alam ko na. Spoon dessert. Ang galing! Baliktad, par. Dessert spoon. Pero yun eh, pero pareho lang. Meron silang ginawa na talagang kutsara para lang sa desserts. Yung ano niya, yung shape niya, ovoid, parang hindi siya katulad ng ganito na palubog. Yung kanya naman, parang medyo pa-oblong. Tapos, ginagamit talaga siya. Wow. Tapos may mga, may mga panghimagas din na talagang ginagamitan lang ng kutsara. Magbigay ka nga ng halimbawa. Halo-halo. Wow! Paano mo nalaman Ano nga yun? yan? Andyan, di ba? Ano pa? Sarap. Meron din sa ibang bansa na ginagamitan ng kutsara. Halimbawa, yung tiramisu. Alam niyo ba yung tiramisu? Alam ko yan. Alam ko yan! Pag mauusan ka na, tiramisu. Rhea. Oo. Meron din naman na, alam niyo ba yung panakota? Yan, alam ko yan. Yung may layer Yung na nakakain ano. ng buo. Atakod na. Parang jelly. Yun yung layer na may parang jelly. Na Dami palang alam nito eh, no? Dami niyo palang alam eh. Ako lang wala ka. Ako lang wala. Wait lang, pre, ha? May alam ka na. O sige. Dahil sobrang dami nating alam tungkol sa desserts. Ano mga paborito yung desserts, pre? Magsimula sa'yo. Halo-halo. Ikaw. Ice cream. Ikaw. Ako? Cake. Ikaw. Adobo. Naka-dessert yun eh. Wala kasi una. Gutom na ako eh. Sana na. Basta bigyan nyo na ako ngayon. Ano, pre? Ano muna? Ano na? Mablang ka na lang. Akin, ano? Papa Conyelo. Ha? Papa ko na. Papa Conyelo. Walang tama. Conyelo ng papa mo yun, no? Oo, pre. Oo, Conyelo. Pero, pre, sa lahat sa atin, ano yung paborito mo, pre? Sa akin, leche plan din eh. Oo, sakon. Wala ko alam na. Pero may nabalitaan ako eh, mga exotic dessert. Meron. Bulate. Kung alam nila. Alam mo yun. Alam mo yun? Ganito. May mga exotic desserts, lalo na sa mga ano, Then. hindi, sa mga probinsya. Exotic places. Sa amin, may dessert. Alam nyo kung ano? Ano? Langgam. Ano ba sabihin mo Sa Cagayan. Meron sa amin langgam. Oh. Oh, hindi naman sila antik pero meron sila may mga pakpak na langgam. Nakain namin. Gamu-gamu. Gumagama ang tumubo. Ano yun? Meron pa nga ano yun. Meron pa nga ano yun eh. Asin yun. Asin. Pero ano siya, pinrito. May tungkol Yun, bang oh. dessert yun? Dessert siya kasi. Ang tawag doon? Sabi ng lola ko dessert eh.
Pagkatapos namin kumain, no, tradisyon ng lolo. Siya yung nagluto sa amin, no. Grabe. Meron pa na nun. Yun yung mga exotic. Grabe, par. Sarap pala nun. Meron may mga ganun pala. Ayoko na subukan. Sa amin, ahas. Oh, Lagyan sa harapan ng masalas eh. baboy yun eh. Ayun yung exotic. Baka eh. Oh, sobrang nakakagutom. Manood lang kaya tayo ng pelikula. Yung pinakamagaling na chef. Oo, Sige, kilala ko sige, yun. tama yan. Sino may sipi dyan? Nasa labas. Papalag pa sa'yo. Bahay sa atin lang. Sakto na ko sa ba? Pre, papanoorin natin to. Malupit daw yan, malupit daw yan gumawa ng dessert. Sobra. Ano pangalan? Ano pangalan? Jolter Granado. Oo, alala ko yun. Yun pa yun. Oo, yun yung may ano eh. Panoorin na lang natin. Yun yung meron sa YouTube. Oo, sa YouTube. Sige, panoorin na lang natin. Oh. Hi guys, ako nga pala si Master Jolter. Ako po ang chef nyo sa araw na ito. Tuturuan ko kayo sa isang paggawa ng proseso ng isang panghimagas. Pero bago ko simulan, ano nga ba ang proseso sa paggawa nito? Simple lang at madali lang. Kailangan may sinusunod kang tuntunin sa paggawa nito at kailangan may mga hakbangin din. Una, kailangan suriin at alamin mo ang mga bagay-bagay kung maayos at malinis at tama ang iyong ginagawa. At kailangan din presentable ang iyong gagawin. Ang gagawin kong dessert ay ice candy. Ang mga recipe po ay nandito. Asukal, flavor, at water. Tsaka yung plastic na ice candy. Yung sa flavor po, kahit anong flavor po, pwede. Kaya naman chocolate yung pinili ko kasi favorite po ng mga classmate ko at tsaka favorite po ni Leo. Okay po. Yung asukal po, kailangan tama lang yung paglagay. Hindi masyadong madami, hindi rin masyadong konti. Yan. Tapos yung chocolate po, yung flavor po, ganun din po. Hindi rin masyadong marami. Saluin nyo siya. Kapag okay na, ilalagay nyo na siya sa plastic ng ice candy. Tapos, ilalagay nyo na po siya sa freezer. Maghintay na po kayo. Pag matigas na po, pwede na po siyang kainin. Yun po. Sana marami kayong natutunan sa ginawa ko. Alam kong napakahirap, pero kaya nyo po yan. Yun po. Hanggang dito na lang po ang aking parte. At maraming salamat sa inyo. Grabe yun! Wow, grabe! Lupit! Yung gumawa. Nakita nyo kung paano niya gawin yun? With passion. Oh, With feeling. Galing gumawa. Idol ko yan. grabe. Idol ko yan. Sana, Pwede na. sana mapumunta sa Pilipinas, papaluto. Grabe yung si Jolter. Sino nga ano? Ayan na yung pinapanood yung ano. Yung dessert, paano gumawa ng dessert. Galing niya Di pre. ba makilala yun? Kanina pa nga kami dito eh. Jolter Granado. Uy, magaling na chef yun ah. Oo nga. Kilala mo rin yun? Yun nga may 3 billion views sa ano, YouTube eh. Upuin nyo naman. Ikaw, mahilig ka rin ba sa dessert? Compress Alam mo ba naman may pa. kausayan yun sa ano, dun sa pagkatao natin, yung mga favorite natin kasi. Talaga? Oo, magaling ba? Yung dyan food yung paborito mo, o kaya yung strawberry shortcake. Ano yun, Ako. mga mapagmahal yun. Ay, ang kala ko. Tapos pag halimbawa naman, brownies, o kaya ano, yung chocolate cake. May tip. Maitim. Maitim. Maitim ka agad, di ba pwedeng adventurous muna? Ang galing. Tapos ano ba, naghahanap pa yun ng ano, yung MC. Yung mga kailangan mahusay magsalita. Ayan, dapat maghanap pa yun tao, yung favorite niya, lemon meringue pie. Magay bundok yun. Oo. Lemon ano? Papagaya ng process. Pie. May alam ka ba, marami ka ba bang alam? Yan, yung mga mahilig sa sports yan. Ice cream yung paborito niya. Kaya pala. Kaya mahilig ka sa sports. Ano pa, may alam ka pa ba? Wait lang. Wala na pre. Pero, sige, iwanan muna namin kayong dalawa. Sige, ingat Ikaw, kayo. CR ka rin ba pre? Hindi. Hindi. Baka, Kailangan talaga may kasama. hindi kasi ano, baka may matake sa akin. Ay, paano ba kalaban doon? Ay, kayo ah. Sige. Ay, kayo ah. Pre, yung research ko nga pala. Ay, ito pala. Mga pre, alam nyo ba yung top 10 sa Pilipinas? Top 10 na? Sikat na Sir. dessert. Ano? Sabi nila, pag hindi ka parang nakakain yung top 10 na yan, eh hindi ka Sige. simulan natin sa top 10. Shit, ano, alam nyo ba yung, ano,
Ala? Yun yung parang may patong na parang, ano, yung Graham na pinapasok na may mani. Yung pang-siyam naman, yun, ito, sikat to, Bubupay. Yung sikat sa Laguna. Ano naman yung pang-walo? Yung pang-walo naman, ube halaya. Yun lang halos yung ube na dessert na. Yung Sa ube, ilalagay. Oo. Ito, pito. Yung pang-pito naman, ito, pang-sosyal, mango float. Oh! Talaga sabi ko na. Yeah, Coke float. Coke float. Tapos, ito, common to, ginataan, pang-ani. Ginataan. Yan ba yung mga ginatawag sa iyo? Oh. Yung bilo-bilo. Uy, ano na? Yung Tapos, ito, pang-tambay, top 5, Castillas. Yes. Kasi affordable. Nagawa sa gatas. Oo. Excited na malaman yung panguna. Dali. Pang-apat naman, ito, minsan sa malapit sa mga church, marami nito. Tubong ko. Gusto ko na marinig yung pang-top 1. Isa ba? Mamaya na. Ito, kaparehas ng sa top 4. Pipili ka. Sarap. Top 2. Top 2. Top 3. Nako, Ay, top. lahat ng bata gusto to. Sorbetes. Nice one. Nice. Top 2. O, ito na. Top 2. Top 2. Halo-halo. Yan. Punta natin kumain yun. Ngayon, yung top 1, syempre. Ayan. Leche flan. Sarap. Sarap naman talaga yun. Oo. Kaso, pag Hey! nakakaumay yun. Pero at least sarap yun. Ay, sarap ng top 10 desserts. Nakakagutom. Oo nga, no? Uy, bisa nyo na. Punta kayo dito. May desserts ako. Pasensya na pre. Medyo medyo mahirap tawagin. Seryoso pasawan, Medyo guys. mahirap tawagin yung mga santo eh. Ito na, seryoso pasawan, guys. Alam nyo, pagkain ng desserts, masarap. Alam natin yan. Kaso, alam natin lahat, kapag sobra, nakakasama sa kalusugan. Example na dito na pwede nating makukusakit sa pagkain ng desserts ay diabetes. Ito ay isang metabolism disorder kung saan yung pagkain natin na sobrang matatamis yan, sobrang matatamis, nagdudulot yan sa atin ng mataas na blood sugar level. Kaya ang dahilan nito, ang magiging epekto nito sa ating katawan, maaaring manghina yung ating mga katawan, tapos ito pa yung grabe doon, pag nasugatan ka, pag nasugatan ka, kahit konti lang, mahirap na gumaling kasi mataas na yung blood sugar level. Parang mahal na araw. Yan. Ito ba? Sakit na makukuha sa pagkain ng desserts tulad na tooth decay. Tooth decay, yung bulok ng ngipin. Alam natin kasi pag matamis, yung mga pagkain di kasi na sobrang matatamis. Yung mga matatamis na yan, naglalabas siya ng mga bacteria sa ating mga ngipin. Kaya nga kung minsan, yung mga bacteria na yan, yung mga kumakain, parang monster ba naninigal? Parang yung basta naninigal. Kaya, ang sintomas nito, wala akong sintomas, malalaman mo na lang ito kung masakit na yung ngipin mo, ayun na. Tapos, may iwasan to. Nangingitim na. Tapos, may iwasan to kung araw-araw ka nagsisipilyo. Siyempre, tsaka Nice, Ray! Tsaka regular yung pagkonsulta mo sa doktor, syempre. Sa dentist. Okay. Tapos, meron pa halimbawa na makukuhang sakit sa pagkain ng dessert, tonsillitis. Ito rin. So, tulad din ito yung pagkain ng sobrang matatamis din. Kasi yung tonsillitis, ito yung inflammation ng ating, yung inflammation pamamaga ng ating tonsils. Yung tonsils, yun yung lymph nodes sa likod ng bibig, sa may bandang taas ng lalukot. Mr. Thomas nito, lalagnatin ka. Tapos, masakit lumunok. Tonsillitis pala yun. Nakaganon na rin ako. Ayun, basta pagkakalagnat yan. Anong masasabi mo sa mga kabataang nanonood sa atin? Masasabi ko yan. Masasabi ko, tatayo na ako. Masasabi ko,
Ang mga nasabi kong sakit ay dulot ng mga pagkain ng matatamis. Pagkain ng sobrang matatamis na desserts. Kaya, payo ko sa inyo, hinahinay lang sa pagkain ng desserts at dapat alamin natin ang tama sa sobra. Sana madami kayo natutunan sa aming palabas. Mga bata! Mga bata! Hello po! Bye-bye! Chapo do! One, two, 3.